Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, bukas yung moon sighting. Tayo nga, i-ready nyo na yung mga sarili nyo inshallah. Kasi ang tunay na pagsalubong talaga sa Ramadan, yung ihanda natin yung ating mga kaalaman, puso, diwa, isip, para sa isang buwan ng pagsamba. Ang Ramadan hindi lang fasting. Okay? Ayan ang mali ng ibang mga tao. Kala nila fasting lang ang Ramadan. Hindi. Ang Ramadan, buwan ng Quran, buwan ng kaalaman, buwan ng pagbabalik loob kay Allah. So lahat yun, inshallah, samantalahin ng tao na matupad sa Ramadan. Yung iba kasi, akala nila fasting lang ang Ramadan. Kaya buong maghapon, tulog. Kasi basta makaraos lang yung fasting eh. Tulog na tulog yun maghapon. Tapos sa gabi, yun, buhay na naman kasi nakakain na eh. Magdamag yun, manonood ng pelikula. Sa Saudi, nangyayari yan, mga masyal gabi. Tapos magkikita-kita sila, magdamag gabi. Ginawa nilang umaga yung gabi, araw yung gabi. Tapos pagka maghapon, tulog na naman. So hindi ganun. Ang Ramadan, inshallah, ipinagsusumikapan ng tao sa lahat ng mga gawaing pagsamba rito, inshallah. Ito ang pinakamainam na pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Kasi nga, walang specific na dua, walang specific na ritual sa pagsalubong sa Ramadan, inshallah. Di ba na lang sa paghahanda sa sarili na gumawa ng mabubuting gawain, inshallah. Sa sumunod na tanong, idha kana fil jawi sahabun aw gubar, hal yatawajjabul qawlu bisiyami yawmi syak ihtiyatan li ihtimali anna syahra kad dakhala. So halimbawa daw sa mga panahon, etong tanong na ito, irrelevant na ito ngayon halos eh. So sa panahon daw na may sunstorm o kaya makapalang ulap at siyempre hindi makita yung hilal. So sinasabi ko irrelevant na ito ngayon kasi ngayon, alhamdulillah, marami ng paraan para makabalita tayo sa ibang mga tao na Ramadan na nga bukas. Marami ng paraan. At actually kahit yung matuloy yung pinag-uusapan natin kanina, gera, papatayin ng China yung kuryente tsaka internet sa Pilipinas. Maraming paraan na madadala yung balita papunta sa iba pang mga lugar kung fasting na ba. Mabilis kumalat ang balita. Mabilis din kumalat ang balita, inshallah. So, paano raw pag ganito? So, yung mga tao na halimbawa isolated talaga sila. Nandun sila sa isang isla, halimbawa, walang internet, walang komunikasyon, at sila lang mismo sa sarili nila ang tumitingin sa hilal. Ngayon, halimbawa, di ba natapos na yung 29 ng Sha'ban. Tapos yung gabi na yun, maaring 30th ng Sha'ban o unang araw ng Ramadan. Ngayon, hindi talaga nila magawang makita. So, magpapasting na ba sila kasi iniisip nila na maaring buwan na ng Ramadan. Ito yung tinatawag nilang ihtiyat at yung ihtimal na maaring Ramadan na. Magpapasting ba sila o hindi? So dito, kung naiintindihan natin ng maliwanag yung dalil, di ba? Yung hadith na yon napakaikli. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in gumma alaykum fa'akmilu al-iddata 30. Kung hindi ninyo makita yung hilal sa anumang dahilan, lalong-lalo na makapal na ulap, edi kumpletuhin nyo ang Sha'ban ng 30 days. Hindi natin kailangan pangunahan ang pag-aayuno. Kumbaga, inisip natin baka Ramadan na. Hindi natin kailangan gawin yun. Kasi nga, si Allah nagbigay na ng malinaw na pamantayan sa sunnah, alhamdulillah. Kaya nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, la yusamu hatta yaral hilal. Hindi sila mag-aayuno hanggang sa makita nilang hilal, walau kana sama'u mugima, kahit pa ang langit ay maraming ulap. Hada huwas sawab. Ito ang pinakatama. Dahil nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ang sinabi ko kanina, na ito ang pangunahin na
pamantayan o panuntunan sa usapin na ito. Alhamdulillah. Na yun nga, kukumpletuhin ang ganitong buwan, ang Sha'ban, ng 30 kung hindi nga may kitang hilal dahil sa makapal na ulap o sunstorm o iba't iba pang mga dahilan. Sa iniulat ni Ibn Omar, annahu kana yasumu idha gammal hilal, yasumu yawma 30. Hada ijtihadun minhu. Wasawabu khilafuhu. May mga iniulat yung mga tao na si Ibn Omar daw ay nag-ayuno. Kahit daw sa araw na merong gammal hilal. Kumbaga hindi makita ang hilal dahil sa makapal na ulap. Pero ito ayon kay Sheikh bin Baz, ito ay kanyang ijtihad. Pero ang pinakatama ay ang gawin ng opposite nito. Hindi tayo magpa-fasting hanggat hindi nakikita ang new moon, at kung hindi makita ang new moon sa iba't ibang dahilan, gawin nating 30 days ang Sha'ban. Hindi tayo magpa-fasting agad. Sabi pa nga rito ni Sheikh rahimahullah, was-sawabu annahu galat. Ang malinaw sa usapin nito, yung iniulat na si Ibn Omar ay nag-ayuno minsan sa araw na hindi tiyak kung Sha'ban pa rin ba o Ramadan na. Nagkamali raw dito si Ibn Omar. Siyempre sinabi ito ni Sheikh bin Baz rahimahullah dahil maaring ito na rin yung pananaw ng iba pang mga sahaba na nakasama ni Ibn Omar sa panahon na yun. Tao lang si Ibn Omar, katulad lang natin siya. So siya ay nagdidesisyon sa mga bagay-bagay depende sa pag-unawa niya sa mga batayan at sa mga bagay-bagay na dapat na makonsider sa kanyang pagdedesisyon. Wa annal wajib al-iftar. So, ang mas marapat na ginawa ng mga taong ganito nasa kalagayan na hindi nila makita ang new moon, hindi sila magpa-fasting. Ibn Omar ijtahada fi hadal maqam. Ito ay ijtihad at sariling opinion lamang ni Ibn Omar sa pinito. Walakin ijtihaduhu mukhalifun lis-sunnah, at ang kanyang ijtihad ay taliwas sa sunnah. Fallahu ya'fu anhu, paumanhinan nawa siya ni Allah. As-sawabu annal muslimina alayhim ay yuftiru idha lam yural hilalu walau kana ghayman. Ang tama ay hindi mag-aayuno ang mga Muslim kapag hindi nakita ang hilal, kahit pa ang dahilan nito ay ang makapal na ulap. Lalo na sa panahon natin ngayon, mas mahalagang maipayo ito sa mga tao kasi mayroong mga tao nga nagbabase sa computation. Sasabihin nila kahit makapal ang ulap ngayon, kahit hindi makita ang hilal, nandyan ang hilal, hindi nyo lang makita, pero napagtibay daw sa computation. Hindi natin susundin yun. Hindi natin yun susundin. Yun ay tumatiliwas din sa sunnah. At yun nga, pag merong tao, nakikita natin na tinatiliwas niyang sunnah sa malalaking mga bagay, masamang tao yun. Yun ang masasabi natin tungkol sa kanila. Masamang tao, sapat nang maituring na masamang tao ang sino man na sumusuway sa mga malalaking bagay o mga pangunahing katuruan sa sunnah. Lalong-lalo na halimbawa ito yung pagtingin, pagsaksi sa new moon bago simulan ng pag-aayuno. Yun ay napakatinding kasamaan. Dahil bakit napakatinding kasamaan? Kasi may tuturing na nga yun na bid'ah. Gumawa siya ng sarili niyang paraan ng pagtukoy ng pagsisimula ng Ramadan. At ang lahat nga ng bid'ah ay pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw ay patungong impyerno. Yajibul iftaru wala yajuzu sawmu hatta yuthbatul hilal. Hindi obligado sa kanila, ang obligado sa kanila ay ang hindi mag-ayuno at hindi pinahintulutan sa kanila ang pag-aayuno hanggang sa mapagtibay na nakita nga ang hilal o yukmilun nasu al-edda o kumpletuhin ng mga tao ang 30 days. Edda ta Sha'ban na 30 yawman. Ang Sha'ban ay gagawin nilang 30 days. Hada huwal wajibu alal muslimin. Ito ang wajib sa mga Muslim. Wala yajuzu an yukhalifan nassa liqawli ahadin minan nas. At hindi pinahintulutan na tataliwasin natin ang mga batayan dahil lang sa sinabi ng isang tao o sinabi ng sino paman. Sinabi ng NCMF, sinabi ng Blue Mosque, sinabi ng Golden Mosque o sino paman, hindi. Susundin natin ang sunnah,
Inshallah. Kahit ano pang husay nila magpaliwanag ng kanilang mga panig. Walang sino man ang may karapatan na kumbaga yung totally susundin natin liban na lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa al-wajibu 'ala al-muslimin. La yajuzu an yukhalifa an-nassa liqawli ahadin minan nas, la liqawli Ibn Umar wala liqawli ghairihi. At hindi sa anumang sinabi ni naman kahit ni Ibn Umar. An-nassu muqaddamun 'ala al-jami'. Ang nas, ang tinutukoy na nas dito, ang literal na kahulugan teksto. Pero, siyempre, ang tinutukoy dito, Quran at Sunnah. Ang nas, ang Quran at Sunnah ay nangingibabaw sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng mangingibabaw ang salita o opinion ni naman sa Quran at Sunnah. Sinabi ni Allah, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ano mang ibigay sa inyo ng sugo, kunin ninyo, tanggapin ninyo. At ano mang ipinagbawal niya sa inyo, ay itigil ninyo. Huwag ninyong gagawin. At ganyan din sinabi niya sa Suratul Hashr, verse 7, sumunod na ayah, sinabi ni Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Mangilag yaong mga tumataliwas sa utos niya, utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Pangilagan nila ang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil maaring daratnan sila ng fitna, kaguluhan, kalituhan, o matinding parusa, masakit na parusa bilang gantimpala sa kanilang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong ramification, merong epekto ang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin pwedeng sasabihin sunna lang o ganito minamaliit natin ng sunna o kaya makabago na ang panahon. Hindi nagbabago ang panahon. Tinatawag natin itong makabagong panahon dahil mayroong mga bagong kagamitan ng mga tao. May mga bagong kaisipan ng mga tao. Pero ang Islam, nananatili ito na relihiyon hanggang sa dulo ng panahon. Nananatili itong valid hanggang sa dulo ng panahon. Ang mga aral nito, ang mga values dito, ang mga gawaing pagsamba, mga paniniwala at pakikitungo natin sa iba, nananatili pareho mula ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dulo ng panahon. Walang magbabago. Kaya hindi pwedeng sasabihin ni naman na ang anumang bahagi ng Islam ay outdated at kailangang baguhin. Wala tayong babaguhin sa Islam. Ang babaguhin natin ng ating mga sarili nang sa gayon ay tuluyan at kumpletong katanggap-tanggap sa atin ang Islam, inshallah. Yan nga, walakin Ibn Umar, khafiya alayhi hadal mawdu, wajtahada, wallahu yagfiru lahu wa ya'fu anhu. Yung sinabi ni Sheikh bin Baz, maaring ang nangyari, hindi alam ni Ibn Umar ang tungkol sa bagay na ito. At hindi, actually wala ngang context itong nabanggit dito. Kailan ba ito nangyari unang-una? Kasi maaring nangyari ito na nag-fasting si Ibn Umar sa mga unang bahagi pa ng pag-aayuno. At hindi pa napagtibay talaga ang mga pamantayan ng pag-aayuno. Maaring ganun ang nangyari. Eh syempre, pangahawakan natin kung anong napagtibay, inshallah. Pangahawakan natin kung ano ang napagtibay mula sa mga dalil. Kasi maaring nangyari ito sa nauna pang panahon ng mga pag-aayuno. Pero regardless, pangahawakan natin ang sunnah, inshallah. Sumunod na tanong, Samahat al-Sheikh, bimada tansahun al-muslimin alladina yastakdimuna ash-shuhur al-miladiyah. Ito, general ito, not necessarily sa Ramadan lang may kinalaman. Minamahal namin, Sheikh, ano ang may papayo mo sa mga Muslim na ginagamit nila ang mga buwan ng Gregorian calendar? Yung miladiyah na tinutukoy dito, yung Gregorian calendar o yung kalendaryo na Western calendar na ginagamit din natin dito sa Pilipinas. At actually sa buong mundo ginagamit. Actually kahit sa Saudi Arabia, ginagamit din nila ito, yung miladi. Kaya ngayon mga kalendaryo doon, laging dalawa yung hati o dalawa yung numero. Yung Taqwim al-Hijri at yung Taqwim al-Miladi. Yung Hijri calendar at yung Gregorian calendar.
Actually, usapin ng akida ito. Sasabi ni Sheikh, magandang naisingit ito dito, alhamdulillah. Ansawhum bit-tarki. Pinapayuhan ko sila na iwan nila ito. Huwag nilang gagamitin yung Gregorian calendar. Al-wajibu alal muslimina an yasta'malu ash-shuhur al-hijriya al-kamariya kama sta'malahan nabihum sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu. Ang marapat sa mga Muslim ay ang gamitin ang Hijri calendar na lunar, katulad ng kung paano itong ginamit ng kanilang propeta at ng kanyang mga kasama. Ida da'at al-haja ila shuhuri syamsiya fala ba's. Pero may sinabi pa rin si Sheikh. Hindi siya siyempre panatiko sa usapin lang na kumbaga hindi na siya nagiging makatwiran. Makatwiran ang ating mga scholar, alhamdulillah, katulad ng kung paano makatwiran ng ating relihiyon. Kaya nga sinabi ni Allah, di ba? Ja'alnakum ummatan wasata. Si Allah ay nagdulot ang umma na ito ay maging umma na wasata. Ibig sabihin makatwiran, makatotohanan, katamtaman, makatarungan. Ngayon nga sabi niya, kung may pangangailangan na gamitin ang Gregorian calendar at yung mga buwan dito, January, February, March, April, walang problema, inshallah. An taktuba masafatun lil kamariya, na isulat mo ito o gamitin mo ito, pero mainam nga na magamit din kasama nito syempre yung Hijri na kalendaryo. Yakulu fi yawmin kada al-muwafiqu kada. Halimbawa sasabihin niya, nangyari ito sa petsa na ito na Gregorian calendar, na ang katapat nito ay ang petsa na ganito sa Hijri calendar. So pwedeng ganun. Pwedeng ganun, inshallah. Wa idha da'at al-haja an yudkar ash-shuhur al-ukhra yudifuha ila ash-shuhur al-kamariya. Yung nga, kung kailangan banggitin yung pangalan ng buwan sa iba pang mga kalendaryo, halimbawa Gregorian calendar, Chinese calendar, edi banggitin din yung petsa, inshallah, ayon sa Hijri calendar. Amma yufriduha wahdaha la. At pero kung isa lang itong gagamitin ay huwag. Yung nga, mas mainam na mababanggit palagi ang Hijri calendar. Mas mainam mababanggit palagi ang Hijri calendar. Pero syempre ito ay para sa mga bagay na meron tayong kumbaga kompletong kakayanan dito. Meron tayong notebook, isulat natin ganun. Yung halimbawa, Facebook, hindi mo na mababago yung petsa sa Facebook, yun na talaga yun eh. Yun na talaga yung kanyang petsa. Al-Muslimu la yufriduha wahdaha. Hindi gagamitin ng Muslim na mag-isa ang Gregorian calendar, walakin yadkur hada wa hada. Bagkus ang babanggitin niya ang Gregorian calendar at ang Hijri calendar. Maganda rin, inshallah. Actually, madali na nga ngayon eh. Kasi sa Google, madali ka na mag-search ng converter. Yung Hijri, i-convert sa Gregorian, yung Gregorian, i-convert sa Hijri. Dati mano-mano namin kinocompute yun. Ngayon ko nga lang nalaman eh, sablay pala yung ibang computation ko nung petsa. Kasi nung nandun pa ako sa mensahe, gumagawa kami ng mga poster ng mga nangyari sa kasaysayan, mali minsan yung mga petsa na nailalagay ko na katapat niya, kumbaga, sa Gregorian o sa Hijri na calendar. Pero ngayon, alhamdulillah, accurate na ang mga converter. Yung mga Hijri to Gregorian o Gregorian to Hijri, converter, alhamdulillah. Sumunod na tanong, nuwaddi an nastafsira an sihati hadith Ammar bin Yasir. Gusto naming linawin ang tungkol sa pagiging tama ng hadith mula kay Ammar bin Yasir. Kung tama ba ang hadith na ito, man samal yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sasabi iniulat ni Ammar bin Yasir, yung hindi na nabanggit dito yung riwaya, sino man ang mag-ayuno sa araw ng pagdududa, ang araw ng pagdududa na ito, yung araw na pinagdududahan, ito ba ay 30 ng Sha'ban o unang araw ng Ramadan? Sino man ang mag-ayuno sa araw na ito ng araw ng pagdududa? Araw ng pagdududa kasi hindi nga nakita yung hilal. So, ibig sabihin nagdududa yung mga tao. Sino man daw mag-ayuno sa araw na ito ay sumuway kay Abul Qasim, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung kanyang kunya. Kasi yung panganay niyang lalaki, anak ni Khadija, ang pangalan ay Al-Qasim. Ang pangalan ay Al-Qasim. Meron pang kapatid si Al-Qasim na lalaki, si Abdullah, at meron pa doon kay Maria Al-Qibtiyya, si Ibrahim, pero namatay silang lahat sa pagkabata pa lang. So ito ay hadith sahih, fi hukmil mawqu, fi hukmil marfu. Ito daw ay hadith na sahih na may hukom na marfu. Dahil nga, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sino man na mag-ayuno sa araw ng pagdududa ay sumuway kay Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahul khamsa. So, ang nag-ulat nito ay ang 5 tagapag-ulat ng hadith. Sina Imam Ahmad, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Dawud, at Ibn Majah. Yun yung pag sinabing khamsa, itin sila. Kapag sinabing sab'a, kasama sina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero madalas kasi kapag hadith, kapag iniulat na ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, hindi na binabanggit kung iniulat pa ba ito ni Imam Ahmad. Kumbaga, nagiging irrelevant na yung ulat nila kasi kumbaga, yun na yung pinaka-sahih na mga hadith, ang mga hadith na naiulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kasi doon sa panahon nila, nauna kasing nabuhay sina Imam Shafi'i, sina Imam Ahmad, kina Imam al-Bukhari. Mga 200 years ang pagitan nila. So, ibig sabihin, mas nagkaroon ng pagkakataon sina Imam al-Bukhari na makakolekta pa ng mas maraming hadith at mas magkaroon ng malalim na kaalaman sa mga tagapag-ulat ng hadith. Yun ang dahilan kung bakit superior ang hadith, ang mga koleksyon ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim kina Imam Ahmad. Kumbaga, yun lang ang dahilan. Na kumbaga mas nakumpleto na sa panahon nila ang siyensya ng hadith. Actually, kahit si Sheikh Al-Albani, di ba nabuhay siya, namatay siya mga 2000, ganun. So doon sa panahon niya, ganun din. Kumbaga marami na rin nakumpleto na mga koleksyon ng hadith at yun yung kanyang kumbaga binusisi. Kaya siya nagkaroon din ng kanyang silsila ng mga ahadith na sahih. At pati mga daif, inano din niya, lista niya. Yun ang dahilan din kung bakit yung mga panatiko ng mga madhab ni na Abu Hanifa, Ash-Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, actually yung pinagkakapanatikuhan nila ay mga hadith na bandang huli na pagtibay ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim na daif. O bandang huli ay meron palang mas tama na hadith. Kaya nga, yung 4 na imam, ang payo talaga nila, idha sahal hadith fa huwa madhabi. Kapag napagtibay ang isang hadith, yun ang aking madhab. Pero yung mga pinanghawakan nila ng mga hadith, halimbawa si Imam Shafi'i, meron siyang pananaw na iba yung sala ng lalaki sa babae. Yung babae kapag magsasala, halos itiklop niya yung katawan niya para daw hindi makita yung hugis ng kanyang katawan. Pero, bandang huli kalauna na pagtibay, walang pinagkaiba. Ang sala ng babae at lalaki. Kahit sa mga posisyon, walang pinagkaiba. So nga, ito ay hadith na sahih, alhamdulillah. Wa huwa muayyidun lima dakar na sabikan. Ito ay dagdag na ebidensya doon sa naunang nabanggit ni Sheikh tungkol sa pag-aayuno nga sa ika-30 ng Sha'ban o pinagdududahan kung ito ba ay unang araw ng Ramadan dahil hindi makita ang hilal. Hindi magpapasting ang tao. Hindi magpapasting ang tao, gawin yung 30 days ang Sha'ban. Muayyidun lima qalahul ulama, la yusamu yawmus syak. Ito ay dagdag na ebidensya sa pananaw ng mga ulama na hindi pag-aayunuhan ang araw ng pagdududa. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin ngayon. So ito na yung huling tanong na may kinalaman sa moon sighting. So biruin niyo yan, 4 na araw natin tinalakay puro moon sighting kasi tigas ng mga ulo ng mga tao tungkol sa usapin na ito. So yung mga susunod inshallah ay mga usapin na may kinalaman sa Ramadan inshallah sa pag-aayuno at iba pang mga gawain dito. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.